So ayan guys, nakakalungkot yung nangyari kahapon. Yung tungkol sa mga estudyante na nabaril dun sa isang eskwelahan sa Tacloban. So ayan, ang dami-dami kong nakikitang mga post about doon. Alam niyo, bilang isang nanay, bilang isang ina, alam niyo yun, siyempre mag-aalala ka sa mga anak mo. Good thing naman kasi yung mga anak ko lahat graduate na yung iba. Ayan, nakagraduate yung iba, isa na lang yung nag-aaral sa akin, yung aking bunso. So yun, nakakalungkot yung nangyayari. Alam niyo yung impluwensya din minsan ng social media. Yan, sobrang kagagamit ng mga bata ng cellphone, yung mga nilalaro nila na hindi na susubaybayan ng mga magulang. Yun yung isa din sa nakikitang dahilan kung ba't nila nagawa yun. Pinagplanuhan talaga nila kasi may mga messages na naglalabasan na yung palitan nila ng messages talaga guys ay hindi maganda. So ito yung dalawang suspect. Ayan, nakita nyo naman, yan yung dalawang suspect guys sa pamamaril. Ang babata pa nila guys. Alam nyo yun, sayang na sayang yung buhay nila kasi nga napakababata pa nila. At syempre nakakaawa din yung kanilang mga biktima. Sayang yung buhay nung tatlong namatay ng dahil lang sa ganyan. Alam niyo yun? Sayang na sayang yung buhay ng mga nawala. At syempre yung mga sugatan, biro mo yun, tatlo ang sugatan at tatlo yung nawala ng buhay at 7 yung sugatan. Hindi biro. Tapos meron pa akong napanood guys na isang batang babae na 14 anyos sa Cavite naman yata yun. Yung mga kaklasmate niya alam niyo yung pinagsasaksak niya. Masyado ng violent guys ang mga kabataan ngayon. Alam niyo yun? Parang tingin ko may mga psychological problem sila. Yung sobrang kagagamit ng cellphone din minsan guys. Yung mga napapanood, yung mga nagiging impluwensya sa paligid. Isa rin yun sa napakalaking nagdi-trigger kaya nangyayari yung mga bagay-bagay. So ano na nga ba yung nangyayari guys sa mundo? Unang linggo pa lang ikalawang linggo pa lang ng pasukan. Unang linggo pa lang actually may nangyari na ganyan. Syempre bilang isang magulang mag-aalala ka, lalo na kung yung anak mo ay nasa idara ng ganyan, high school. So ano ba talaga nangyayari na guys? So yan pa isa na sa palatandaan yan guys, na malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. So instead na mag-focus tayo sa mga bagay na walang kwentas, mas maigi na mag-focus tayo sa pag-aayos ng ating mga buhay-buhay, lalo na sa pagsubaybay sa ating mga anak. Alam mo yun, minsan kasi kaya nagkakagawa din ng ganyan yung mga kabataan dahil nga sa impluwensya, sa kung ano yung mga nakamulatan nila guys. Kagaya ng syempre kapag yung isang magulang ay may ginagawang hindi maganda, kung ano yung nakikita ay gagayahin yan guys. Kaya talagang dapat tayong mga magulang ay maging magandang halimbawa tayo sa ating mga anak nang hindi nila pamarisan kung ano yung kanilang nakikita. At turuan natin yung mga anak natin ng magpakumbaba at magkaroon ng mahabang pasensya. Sobrang nakakalungkot yung nangyari talaga guys kahapon. Nakakaawa yung mga biktima at usual nakakaawa din yung mga gumawa kasi hindi nila alam yung ginagawa nila ay mali na talaga guys. Although pinagplanuhan ata nila yun, kulang kasi sa gabay guys yung mga bata. Nagagawa nila yan dahil nga kulang sila sa patnubay ng mga magulang, or meron silang mga problema sa loob ng kanilang mga tahanan hindi natin alam, kaya nila yung nagagawa. So sobrang nakakalungkot guys. Kahapon ko pa pinag-iisipan kung ano ba yung magiging reaction ko guys dyan sa mga post. Actually ang dami kong nakitang mga post about dun sa mga batang yun, pero syempre hindi mo sila po pwedeng basta-basta ka nilang magpo-post ng kung ano-ano about sa mga ganyang pangyayari. Nakakalungkot lang talaga guys kasi alam mo yun, pabata ng pabata yung mga nakakagawa ng hindi maganda guys. Alam mo yun, pabata ng pabata yung gumagawa ng krimen. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Unang linggo pa lang ng pasukan guys, so pangalawang linggo pa lang ngayon, ano nang nangyayari. Alam mo yun,
ano na nangyayari sa mundo natin. So nakakalungkot yung nangyari talaga kahapon. As in, kahit sino nakakashock talaga guys. As in, sobrang nakakashock, lalo na yung mga naglalabasang video ng mga napapanood ko ngayon. Na yung mga biktima, binubuhat, alam mo yun. Sobrang nakakalungkot. Sana, ayan, hindi na maulit yun. Dati napapanood ko lang yun sa ibang bansa. Ngayon, nandito na sa Pilipinas. Alam mo yun? Halos sa buong mundo nangyayari na yung ganito. Sana matikil na yan. Ay, sana may mga tao mapalapit na sa Panginoon. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa panonood.